Tako, eto mga kababayan, dapat yung malaman, mukhang nabuking na po ang tinatagong sikreto ng 18 Marines. Okay, so welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga kababayan. No? Nagsalita na po si Ombudsman Remulla mga kababayan at siya po ay mayroong matinding pasabog at mukhang nabunyag na po. No, ito pong mga itinatagong sikreto ng lumabas po na 18 Marines mga kababayan. No, dahil meron po nga pasabog itong si Ombudsman Remulla. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? At eto na nga po, si Ombudsman Remulla mga kababayan, inilabas na po, ito pong isang matinding pasabog at ang ito pong tinatagong sikreto po ng 18 Marines mga kababayan ay nabunyag po. No, grabe talaga. Ito pong ginagawa nilang paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Imagine ninyo, nagpo-produce sila ng mga ebidensya na di umano ay matagal na po pala yung mga picture na yon. So paano po natin pagkakatiwalaan ito pong mga tao na to na nag-aakusa ng korupsyon sa ating Pangulong Bongbong Marcos kung yung mga statement po nila at yung mga inilalabas po nila na mga ebidensya mga inconsistent mga babayan. Masakit pa nito baka mga fake news pa po itong mga to. Okay, so ito po, panoorin natin mga babayan, ito pong naging pahayag, ito pong pasabog, na ito nga si Ombudsman Remulla. Okay, let's go. There was a delivery done in of the 18 Marines, supposedly the joint affidavit of the 18 Marines, pointed to a delivery to one of the Congress persons, one of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Nako, matagal na daw po pala yung delivery picture na nilabas nila. O yung pong picture na sinasabi nila na nag-deliver po ng maleta. So ibig sabihin mga kababayan, yung pong maleta na yon na nasa picture na i-deliver nila, kanino po kaya i-deliver yon? Ito pa po ang malupit yan mga kababayan. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. So it's not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. So before pa po ng termino ng ating Pangulong Bongbong Marcos nangyari. Yung pong picture na ipinakita nila. So ibig po bang sabihin nito mga babayan na nag-iimbento lang sila ng mga ebidensya laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Yung po ang masaklap dyan mga babayan. Gumagawa sila ng mga fake news mga babayan na ikasisira ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Masaklap kasi neto mga babayan, gusto nila kaagad sumalang sa Blue Ribbon Committee para panumpaan po yung kanilang affidavit. Kaya lang naharang sila ng NBI at inimbestigahan po yung mga tao na yon, which is dapat lang. Sabi ko nga, dapat maimbestigahan yung mga tao na yan, yung sinasabi nilang mga Marines na yan, mga babayan, para malaman talaga kung sino yung mga nasa likod niyan. Kung sino ba itong mga tao na to. Ano ba ang background ng mga tao na yan? Diba? Importante pong malaman natin yan dahil ang inaakusahan po dito yung Pangulo natin, mga babayan. Diba?
Yung Pangulo natin ang inaakusahan dito. Hindi ho basta-bastang tao. Kaya hindi ho po pwede yung ganyan basta-bastang iimbestigahan yung Pangulo natin. Dapat talaga imbestigahan muna itong mga tao na to na nag-aakusa sa ating Pangulo. O kagaya niyan, mga kababayan, na-discover na yung picture pala na yun, matagal na. Diba? Some of them, at least one picture that showed that was used in the affidavit would show us that it was done during the time of Lord Velasco as Speaker of the House. Matagal na daw po yun. Diba? Before pa ng Pangulong Bongbong Marcos yan. At least just one of them. I'm not talking about the others, but there was one picture there that was put in the affidavit that was actually taken before we assumed office. Maleta na dineliver sa isang tao. Ang report sa amin, pero yun naman. Oh, pero yung report niya, it was delivered during that time. So, you're talking about something happening before 2022. Tako, yun ang malupit dun. So may nangyayari na daw mga kababayan bago pa naupo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaninong administrasyon kaya yan? Ha? Sino po ba itong si House Speaker Lord Velasco? Okay, so ito po yan. Si Lord Alan J. Quinto Velasco, mga kababayan, ay dati pong House Speaker o Speaker of the House from October 12, 2020 hanggang June 2022. So ibig sabihin mga kababayan, 2 taon po siya naging House Speaker during the term ng nakaraang administrasyon ng Pangulong Duterte, ng dating Pangulong Duterte. So sinasabi mga kababayan, na nangyari yung pagdi-deliver na yon. Naku po. So, ibig sabihin, nung panahon ng administrasyon ni Duterte, mga kababayan, ay may deliveries na ng mali-maletang pera. Yun ang masakit dun. Yun ang masaklap dun. So, laglag sila sa script nila. Yari sila dito, mga kababayan. Sabi nga dito, friendship with Dutertes. Ano ba background nito, mga kababayan? The Velascos grew close to Rodrigo Duterte when they supported his presidential campaign. On Christmas 2016, the Velasco celebrated at Duterte family's house in Davao City. So close sila, mga kababayan. The Velasco couple also organized celebrations for the president's birthday in 2017 and 2018. The president and his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte, were also guests at Velasco's 2018 birthday party. Velasco considers Sara Duterte his big bike riding buddy. In the 2019 election, the president endorsed the Velasco family who were running for various offices in Marinduque. So, close sila ng mga Duterte. Okay? So, lumalabas mga kababayan, base po dito sa sinasabi ni Sir Boying Remulla o ni Ombudsman Remulla, mga kababayan, base po dito, lumalabas na nung panahon po ng dating Pangulong Duterte, nangyari yung pong delivery ng mga maleta. Ganun po ba? So, sino po kaya yung diniliberan ng mali-maletang pera na yan? Sino po kaya? Ano nito? I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. Yari ka, Mike Defensor. I find out again, but it's a very reliable person telling me that that picture was taken before
during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So there was a delivery of money already at that time. Na. Ang tanong doon kanino po diniliver yung pera? Kanino diniliver yung mali-maletang pera? During the time, no, ng House Speaker na yan, mga babayan, sa term po, no, ng dating Pangulong Duterte. So may tumatanggap na po ng mali-maletang pera noon pa, mga babayan. So masaklap dito, mga babayan, no, bumalik na naman sa kanila yung akusasyon nila. Patay, yari. Yung akusasyon nila sa Pangulong Bongbong Marcos, bumuelta po sa kanila, mga kababayan. Yun yung masaklap. Same experience. Same experience. Yes. But we're still looking for the individual affidavits based on personal knowledge of all of them. That is so important. Mahalaga po yan na yung sinasabi ng bawat isang lumagda dyan ay sarili nilang kaalaman. Hindi sa narinig nila o nabasa nila sa kanilang chat group. Kasi may chat group yung mga yan ang problema, marami hong lumabas sa affidavit na akala mo lahat sila nandun. Pero alam naman natin na hindi maaari mangyari yun. At 18 tao lagi ang kasama sa bawat pagkilos na naroon, tila hindi naman ito tugma sa normal na katotohanan. Sir, will you confirm yung yung sinasabi nila na these 18 alleged Marines were summoned by the Office of the Ombudsman? I think that our investigators, fact-finding natin, fact-finding already summoned them. Kasi nga, balikan mo kami ng 18 kayo pipirma, kakausapin namin kayo, tatanungin namin kayo sa lahat ng inyong pinirmahan. Diba? Magsasabit ka ng dokumento dito, panindigan mo. Huwag mo sasayangin ang oras ng opisina namin. Kaya dapat, panindigan nyo lahat. Tsaka, ilagay nyo yung detalye ng bawat isang tao kung saan siya kasama. Kasi sabihin natin, there were 200 deliveries or 100 deliveries. Kasama pa siya sa 100 deliveries, hindi siya nawala kahit minsan. Yung tinatanong natin dito. Marami siya, siguro naka-3 delivery, naka-4, naka-5, pero hindi 100. Pero sinasabi nun, 100 magkakasama sila lahat. Pag pumirma kayo, lumaga sa affidavit na yun. Di ba dapat yan, personal knowledge Kaya yun ang gusto natin malaman. Lilinawin lang natin kasi ang hinahabol natin dito yung kamalian pa rin. The act itself is still what we're after. Siyempre gusto natin malaman talaga kung ano nangyari. Not to find fault on anybody, but to know if somebody can vouch for every action. Kung sino talaga ang pwede managot. Sabihin natin, delivery sa isang bahay. Sino-sino yung kasama sa delivery sa bahay na yun, sa date na yun. Kasi ganun talaga ang pag-iimbestiga. Hindi pwede yung general statements lang na sabi-sabi, sama-sama ang lahat. You're talking about serious allegations that have to be testified to by the actual people who witnessed the act. Sir, knowing that the information Yeah, ano pa rin? We will still ask them about their own personal knowledge. We will ask them about every detail. Kaya nga pag nagsabit ka na ganyan dito sa amin, panindigan mo kung sasayangin ang oras, dapat ang panindigan nyo. Yun ang naman gusto natin mangyari. This seems to say with your revelations, so could be very high having a very good To that time, definitely yung Saron, yung isang na-point out sa akin, na nag-inform sa akin. Saan daw po ito? Di, yun pa rin yun. Sigurado somewhere in that one. Ano kaya yung idadahilan nito mga to, no? Hindi kasi po pwedeng sabihin nasama lang 'yan. Kasi agaya niya mga kababayan, may picture doon, no, na ipinasa nila. Pinirmahan nila yung affidavit. No, pinapatunayan nila, no, na nandoon sila. Mga kababayan, pinapatotohanan nila yung nilalaman ng affidavit na yon ay katotohanan at pawang katotohanan lamang at tanumpayan sigurado doon sa abogado. 'Di ba? So kung merong mali doon, hindi nila pwedeng i-retract 'yun at sabihin nila na hindi, nasama lang 'yan. Hindi na po pwede 'yun. Touch move na 'yan. 'Di ba? Ito nga ngayon yung mangyayari diyan. Paano kung walang nangyaring investigasyon? Mga babayan, at iniharap kaagad diyan, no, sa Blue Ribbon Committee. Yan yung kinakatakot nila, mga babayan. No, yung magkaroon ng investigasyon dito sa mga tao na to at yung nilalaman, no, ng affidavit nila. Yan na yung kinakatakot nila. No, nabubunyag na, mga babayan, bago pa makatungtong ng Blue Ribbon Committee. No, nahihimay na yung kanila pong mga statement. Nahihimay na.
No, etong mga tao na to, naiimbestigahan na kung ano yung totoong motibo at sino yung mga nasa likod nito. Hindi tayo magugulat mga kababayan na kung darating yung time na biglang may babaliktad dyan at sasabihin na ginamit, binayaran lang kami. Di ba? Yun ang masakit doon. Hindi. Wala pang ICC nun eh. Yung delivery na yun was before Way back pa eh. before June 30, 2022. Yan, pupunuan pa natin ng detalye yan. Pero minsan kasi, pag gano'n ang kanilang sistema, talagang, alam mo talaga, wholesale na to eh. Meron talaga wholesale na nangyayari ito para ngayon. Kung mali-mali ito yung pera, di ba? Source ba ay Basta marami tayong source. Nagkalit tayo nun eh, di ba? We came from there. I was a congressman during that, at that time. Kaya hindi naman ako magtataka kung gano'n nga nangyari. Sir, you mentioned din na si Mike Defensor was asked para ayusin na. Oo, meron lang lumapit yan, Mike Defensor to sa picture ko yun. Sige, tanongin niyo siya kung sino yun. He might want to tell you. Sir, gaano kataas itong taong ito? Ano yung figura niya sa politika? Congress. Congressman. Member of Congress. Influential, mataas ang posisyon. Ano pa naman yun? Influential. Okay? Hanggang ngayon, sir? Basta, ayun na. Hanggang yan. sir? Basta, andyan lang yun. Andyan lang yun. Oo. Malalaman nyo naman yan. You ask Mike Defensor. Sir, from ibig sabihin po ngayon. May binabato kay Mike Defensor yung tanong eh, no? Kasi syempre, no, ano nga naman yung kanilang investigation, mga babayan. Eh, since alam nga naman nila Mike Defensor kung ano yung mga nangyayari na yan, no, nag-aabogado nga sila doon sa 18 Marines, no, tama lang yung sagot dito ni Ombudsman Remulla. So, si Mike Defensor, tanungin nyo kung sino yan. Focus naman sa identity natin mga kinaranan. Hindi, ano yan eh. Ang unang-una, bago ka kumilos sa isang affidavit, dapat magtanong ka muna ng tanong tungkol sa affidavit. Kasi dapat ma-ascertain mo muna yung facts eh. Eh, paano ka magtatanong, paano ka mag-iimbestiga ng tao kung balibag yung affidavit eh. Kaya gusto natin, malaman natin lahat. Hindi pwedeng balibag, tapos tanggapin natin ang hook, line, and sinker lahat. Eh, sa pagkakataon na 18 yung problema sa isang affidavit na mga pangyayari na umaabot ng mahigit o halos 3 taon, eh baka naman maraming magic pa siya yun. Kaya kailangan malaman natin lahat ng detalye. Kung sino talaga ang mapapatunay sa bawat detalye na binigay sa isang affidavit. Tama. Hindi pwedeng 18 yun, tapos nagpwentuhan kayo sa may lahat kayo, ng affidavit. Hindi mo pwedeng ang affidavit ikwento eh. Dapat yan yung talaga naranasan mo at nasaksihan mo. Ang paglalagay ng affidavit, pagiging saksihan sa pangyayari. Hindi ito pagiging receiver ng chismis sa isang chat group. Hindi pwede yun. Sir, yung pag-summons na nila ng Eto na. kailangan po ba may hawak na sila ng DE sa nila? Not necessarily, kung gusto nila, we will just ask them questions. Oo. Tatanungin sila tungkol sa bawat detalye nun, ng affidavit na yun. So mag-aaral na sila ngayon. Kung gusto nilang talagang aminin lahat, kanila lahat yun, na sila talaga yung nandun sa bawat pagkakataon. Di ba? Kung aakuin nila ang lahat ng pangyayari doon. Sir, kailan po ninyo sila? Hindi ko alam ang ating, may sabihin na tayo. Yun, kasi dinirect namin na na magsabit ang individual affidavits eh. Di ba? Paano ma-fair? Fairness lang naman yan eh. Hindi ka pwede magtago sa isang grupo. Lahat kayo na nandun, meron kayong pananagutan. Okay, so yan mga kababayan, no, which is tama lang naman. Tig-isang affidavit at pag nangyari yan, sigurado, no, durug po etong affidavit na isa na to na pinirmahan nila. Malamang yan. May inconsistencies na lalabas dyan mga kababayan. No? Dyan sila madudurog. No, pag nagkataon, wala na. Finish na po yan. Finish na yung 18 Marines. Baka sila pa makakasuhan mga kababayan ng pagsisinungaling. Diba? Kawawa naman. No, etong mga Marines na to. Etong mga taon na to. No, na nagamit o ginamit mga kababayan para lang sa isang malaking kasinungalingan na kanilang ginagawa. Diba? Na hindi naman talaga po pwedeng mangyari no, na gamitin nila yan para pabagsakin yung administrasyon. Kawawa naman tong mga tao na to. Diba? Feeling ko lang sa tingin ko, mukhang nagamit lang sila, mga kababayan. Diba? So ano sa palagay po ninyo? No? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Right? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobsit sa Mox TV. Peace. I'm out.